Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong mga kaibigan. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Kababalaghan Stories. Itago niyo po ako. Sa pangalang si Leon, isa po akong residente ng isang baryong sakop ng probinsya ng Kabisayaan. At ako po'y mayroong naging karanasan sa aking buhay. Karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Sa murang edad ko noon, ay nagkahilig na akong maging isang bayani ng bayan. Nangarap akong maging isang pulis o di kaya sundalo ng bayan upang protektahan hindi lamang ang aking mga mahal sa buhay, kundi maging ang mga mamamayan ng ating bansa. Subalit tila ba'y ang katulad ko noon nangangarap ng gising dahil papaanong matutupad o mabibigyan ng katuparan ng aking mga pangarap na yon. Kung sa aming baryo ay isa ang aming pamilya na pinakang mababa na antas ng lipunan. Nasabi ko yon dahil sa ang aking ama ay isa lamang magsasaka. Nagpapasuhol ito sa pagtatabas at pagkokopra dahil sa kami ay walang sariling pag-aaring lupain sa bundok. Samantalang ang aking ina naman ay nagluluto ng mga sumang gawa sa kamote at balinghoy na kanya pang itinanim sa lupaing pag-aari ng isa sa aming kabaryo. At iyon ang kanilang pang-araw-araw na hanap buhay para sa aming pamilya. 5 kaming magkakapatid at ako ang pinakang panganay sa aming lahat. Saksi ang aming mga mata sa kung papaanong nagsusumikap ang aming mga magulang para lamang makapagtapos kami sa aming pag-aaral. Dahil sa ang aming mga magulang ay kabilang sa mga huwarang mga magulang. Mga anak, pilitin niyong makapagtapos ng inyong pag-aaral at makamit ang inyong mga pangarap sa buhay. Dahil ang edukasyon ay ang kayamanan. Yan po ang palagi naming naririnig na sinasabi sa amin ng aming ama sa tuwing kami ay nasa harapan ng mesa at aming pinagsasaluhan ang mga pagkaing inihanda ng aming mga magulang. Bagamat ramdam naming imposible o malabong matupad ang mga pangarap na yun sa amin ng aming mga magulang, subalit hindi kami nawawala ng pag-asa hanggat nakikita naming sila'y nagsusumikap. Para sa aming kinabukasan, madalas rin akong katukatulong ni Itay sa lahat ng kanyang mga gawain sa bundok sa mga araw na wala kaming pasok sa school. At ang aking 4 na mga kapatid na lahat ay mga kababaihan ay naiiwan sa aming bahay upang tulungan si inay. Hanggang sa isang umaga noon, nang mataong kasama ako ni Itay sa bundok na pag-aari ng aming kabaryong si Tatang Teodoro upang upahan si Itay na magtabas ng mga damo roon, ay naitanong sa akin ni Itay ang mga katagang. Kuwan anak, Leon, itatanong ko sana sa iyo anak kung ano pa yun Itay. Ang pabalik tanong ko sa kanya kung saan ay kasama namin sa bundok si Tatang Teodoro, at napaisip ako noon at hindi ko alam kung ano ang tamang sagot na isasagot ko noon sa mga tanong sa akin Itay. Anak, ano bang gusto mong maging pangarap sa buhay? Kuwan po Itay, pangarap ko po sanang maging isang pulis o di kaya'y sundalo ng ating bayan. Sa isinagot ko na yon kay Tay, ay nabanaan ko sa kanyang itsura ang matinding saya, at hindi lang sa kanya, kundi maging sa itsura ng aming kasamang kabaryong si Tatang Teodoro. Maganda pala ang pangarap mong iyan, iyo. Alam mo ba iyo? Meron akong pamangkin na isang sundalo. Mataas ang kanyang katungkulan. Kayaan mo, sa oras na siya'y mapapasyal dito sa ating baryo, ay ipapakilala kita sa kanya. Malay mo, matulungan kanya dyan sa pangarap mong yan. Ang may ngiti o masayang sabi sa akin ni Tatang Teodoro. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Samantalang si Itay, alam mo anak, Leon, katulad mo, iyan din ang pinangarap ko noon. Ang maging isang pulis o di kaya sundalo ng bayan. Pero hindi na yun nagkaroon pa ng katuparan dahil sa kahirapan ng aking mga magulang
Pero sa iyo, anak, huwag kang mag-alala. Kung hindi man natupad sa akin ang pangarap ko noon, sa iyo anak, at sa iyong mga kapatid, ay pinapangako kong gagawin kong lahat para maging isa kang sundalo. Bilang isang magulang, ay wala akong ibang hinihiling o pinapangarap kundi ang maibigay sa inyo ang inyong mga pangarap. Mangyak-ngyak ako noon na nagpasalamat kay Tay nang marinig ko ang kanyang mga sinabing yon. Tama ang itay mo, Iyo. Leon, walang matinong magulang ang magnanais na hindi makapagtapos ang kanilang mga anak para hindi maghirap ang mga ito. Pagdating ng mga araw, ang dinig ko pang sabi sa akin ni Tatang Teodoro. Mabilis ang paglipas ng mga araw at panahon at nakita ko't napatunayan sa akin ni Itay at Inay ang kanilang pagpupursige para kaming lahat ay makapagtapos ng high school. Subalit na ako'y makagraduate na ng high school ay merong naging malaking problema dahil parang nahihirapan na o parang pansin kong hindi nakakayanin pa nila Itay at Inay na kami ay pag-aralin pa. Lalo na ako bilang isang sundalo. Ngunit biglang may kumatok sa aming pintuan at merong tumatawag ng paulit-ulit kina Inay at Itay. At yun ay parang boses ni Tatang Teodoro. Mabilis naman siyang pinagbuksan ni Inay ng aming pintuan at doon nakita namin si Tatang Teodoro. Ngunit meron itong kasamang isang mamang kaidaran lang din ni Itay. At meron itong matikas na pangangatawan sa kabila ng kanyang pagkakaroon ng edad at ang kanyang gupit ay katulad ng sa gupit ng isang sundalo. Pinaupo kaagad sila ni Itay sa mga upuang nasa loob ng aming tahanan habang si Inay o sila Inay at ang aking mga babaeng mga kapatid ay naghahanda ng mainit na kape at suman para sa aming mga bisita. Mang Teodoro, ano po bang sadya niyo at sino po itong kasama niyo? Ang tanong ni Itay sa kanilang dalawa. Sumagot naman itong si Tatang Teodoro at sinabi nitong, Ambrosio, siya ang sinasabi ko sa inyong mag-ama na pamangkin kong isang tenyente ng mga Rangers, si Tenyente Dennis Aguilar. At siya ay nagbakasyon dito sa ating baryo at nabanggit ko na rin sa kanya ang tungkol sa anak mong si Leon at sa pangarap niyang maging isang Ranger sa sundalo. At magandang balita, Ambrosio, ang dala rito sa inyo nitong aking pamangkin. Balita? Magandang balita? Bakit po, Tatang Teodoro? Ang nagtatakang tanong ni Itay, ngunit ang binigyang daan itong si Tatang Teodoro na magsalita ay itong kanyang katabing pamangkin na isang tenyente na si Tenyente Aguilar. Ama, Kuwan, narinig kong sinabi po sa akin ng aking tiyuhing ang panganay niyo pong anak o ang panganay niyo pong anak na isang lalaki ay gustong maging isang sundalo ng bayan. Dahil do'y nagagalak ako na malaman yun. Ang totoo ay wala akong anak o hindi kami sinuwerteng magkaroon ng anak ng aking misis. Kaya kung inyo po sana'y mamarapatin ay ako na sanang magpapaaral sa inyong anak upang matupad ang kanyang pangarap na maging isang Rangers o musang ng ating bayan. Hindi kaagad nakasagot itong sina Inay at Itay nang marinig nila ang mga sinabing yon ni Tenyente Dennis Aguilar. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po aangkinin ang pagiging ama sa kanya. Ako lang po ang magpapaaral sa inyong anak para po matupad ang kanyang matagal ng pangarap. Ang dagdag pang sabi ni Tenyente kina Inay at Itay. Nagpasalamat sa kanilang dalawa sina Inay at Itay. Kasunod ay tinawag nila ako't iniharap kay Tenyente at to'y, alam mo, Iyo, nakikita ko sa iyo ang aking sarili noong kabataan ko pa. Naniniwala akong magiging isa kang magiting na sundalo o Rangers ng ating bayan. Isang alagad ng batas na may paninindigan at hindi kayang silawin ng pera. Ang dinig naming sabi sa akin ng tenyente at pagkatapos no'y naging maayos na ang kanilang usapan. Nila Itay at Inay na ako ay papag-aralin ni tenyente para maging isang Rangers. Sinama kaagad ako ni tenyente sa kanilang probinsya upang doon ay mag-aral. At sa paglipas pa ng pananatili ko sa poder nila tenyente, ay mas lalo ko pang nakita ang kanilang pagiging mabuting tao. Isang taong nakahandang tumulong ng walang hinihinging anumang kapalit
Sinuportahan niya ako sa lahat ng aking mga pangangailangan. At sa tuwing sasapit ang araw na wala kaming pasok sa school, ay pinapasyalan ko ang aking pamilya sa aming probinsya. Hanggang sa natupad ko na nga ang aking pangarap sa paglipas ng mga taon, naging isa na nga akong isang Rangers. Lahat ng mga dapat na matutuhan bilang isang Rangers ay naipasa ko. Ang mga trainings at kung ano-ano pa. Abot hanggang sa langit ang pasasalamat ko at maging ng aking pamilya. Kina Teniente Dennis Aguilar dahil sa hindi nila ako pinabayaan. Tinulungan nila ako hanggang sa ako'y maging isang ganap ng Rangers ng ating bayan. Isinama kaagad ako sa batalyong pinamumunuan ng isang tenyenteng si Teniente Madrigal upang iligtas ang mga minerong naging hostage ng mga rebeldeng matatakaw sa mga pera. Marami ang bilang ng mga ito. Ngunit pagdating sa mga kakayahan, pangdepensa at maging sa anumang larangan ng paggamit ng mga armas o baril, ay mas marami kaming natutunan kung ikukumpara sa kanila. Major, baguhan lang po sila yon. Pero bakit niyo po naisip na isama siya sa mga batikang mga Scout Rangers o kay Teniente Madrigal? Oo, naniniwala ako't alam kong naipasa na nga niya lahat ng mga trainings bilang isang Mosang o isang Rangers. Pero mapanganib ang misyong ito para sa kanya. Ano ka ba, Teniente Aguilar? Wala ka bang tiwala sa kakayahan nila yon? Isa na siyang Rangers, isang mapanganib na Mosang, at kayang magdala ng tagumpay sa misyong ito. Para saan pat naging isa siyang Scout Rangers kung hindi naman siya haharap sa mga katulad nitong misyon. At saka, hindi ako ang nagtakda ng utos na ito, Teniente Aguilar, kundi ang nasa itaas. Pero Major, siya lang ang batang Musang sa kanilang grupo. At ito ang kanyang unang misyon. Teniente, kung may tiwala ka sa iyong itinuturing na anak na si Leon, ay hindi ka dapat nang kakaganyan. Na para bang hindi ka rin isang tenyente o isang Musang. Kakibat ng isang Musang ang peligro. At yun ang ating sinumpaang tungkulin. Ang iligtas ang nakakarami na kahit pa'y kapalit naman noon ay ang ating sariling mismong buhay. Sige na, yan lang ba ang sadya mo rito sa aking opisina? Kung wala na ay, maaari ka nang lumabas. Sorry po, sir. Sige po, lalabas na ako. Matinding pag-aalala ang naraon akin ni Teniente na siya nang nagsisilbi kong ama bilang isang Musang. Kaya't ay ganoon niya kong kausapin ang Noy na katalagang Major sa aming himpilan. Ngunit para sa akin, bilang isang bagong Musang, ay totoo at tama ang lahat ng mga sinabi ni Major kay Teniente Aguilar. Pinasok ko o pinangarap ko ang maging isang Musang ng ating bansa. Kaya dapat ay nakahanda na ako sa kung anumang kapalarang naghihintay sa akin sa misyong yon. Pero sa kaloob-looban ko noon, isa lang ang palagi kong sinasabi, na sana'y palagi kaming samahan ng ating Panginoon sa lahat ng aming mga misyon. 12 kaming mga Musang ang natasang i-rescue ang mga minerong ginawang hostage ng mga rebeldeng nasa bundok, sa bundok na sakop ng isang lugar ng Kabisayaan. Rebeldeng hindi kayang lituhin at kornerin ng mga militar, kung kaya't kinakailangan na nga nila ang tulong naming mga Musang. Ngunit sa 12 bilang namin noon, kasama si Teniente Madrigal, ay ako lang ang pinakang bata sa aming lahat, at ang iba sa aking mga kasamahay ay meron ng mga sariling pamilya. Bago namin pinunteriya ang lokasyon ng mga minero upang sila iligtas at ng mga rebelde, ay masusi naming pinag-aralan ang lahat ng aming mga gagawin upang makorner ang mga rebelde. Aminado ako noon sa aking sarili bilang isang tao na masyado akong kinabahan para sa aking buhay, ngunit higit na mas nanaig sa aking isip ang buhay o kaligtasan ng mas nakakarami, hanggang sa kami ay makarating na nga sa mismong lugar ng mga rebelde. Nasa loob ang mga minero ng isang kampo sa mga kampo ng rebelde. Ngunit habang patindi ng patindi ang bakbakan ng mga militar,
at mga rebelde sa labas ng kampo, ay siya namang sinamantala naming mga musang. Mabilis kaming tumayo matapos naming buong ingat na gumapang sa mga lupang damuhan na nasa likurang bahagi ng kampo ng mga rebelde at nagkanya-kanya kaming pwesto upang buksan ang harang sa likurang bahagi ng kampo. 5 kaming pumasok sa loob ng kampo at doon nakita namin ang mga minerong may tali ang kanilang mga kamay at nakagapos sa mga haligi ng kampo. Nasa 8 ang bilang ng mga ito at may mga busal ang kanilang mga bibig. Gamit ang mga kutsilyong nakasabit sa aming mga hita ay aming pinalagan ang mga ito. Ngunit biglang bumukas ang pinto ang nasa bukano ng kampo at inilawa noon ang nasa 6 na mga bilang ng mga armadong rebelde. Subalit bago pa man nila maikalapit ang gatilyo ng kanilang mga armas ay bumao na sa kanilang mga katawan ang aming mga matatalas na mga kutsilyo. Naging brutal ang kanilang kamatayan unang mga rebeldeng yon dahil winakbak pa namin ang kanilang mga tiyan matapos naming maipaon ang aming matatalas na mga sandata sa kanilang katawan. Matagumpay naming nailabas ang 8 mga minerong bihag ng mga ito at binaybay na ng mga ito ang daan pabalik sa baryo. Ngunit mayroong naging malaking problema dahil ang mga tropang mga militar ay napistansya na nang makita ng mga itong nakatakas ng mga bihag at kami ang binalikan o narespakan ng mga rebelde. Kamarko, ang mga biyag nakatakas. Ano? Oh, buwaset! Paano nangyari ito? Ang ibig bang sabihin ay naisahan tayo ng mga tusong mga musang. Nakialam ba ang mga musang? Oo, Kamarko. Pero nasa ating kampo pa rin ang mga musang. Ganoon ba? Pues kayong lahat, magsikalat kayo. Paikutan niyo ang ating kampo. At wag na wag kayong magtitira ni isa man sa mga musang na yon. Opo, Kamarko. Papaalis na sana kami sa kampo ng mga rebelde. Ngunit Hanggang dyan na lang kayo, mga animal kayo. Mga pakilabero. ang boses na pasigaw ng kanilang commander at tinawag nilang si Kamarko at nakikipagpalitan kaagad kami ng mga pagputok ng mga baril sa kanila. Kanya-kanya kaming depensa sa aming mga sarili. Ngunit higit na mas marami ang bilang ng mga ito o ng mga rebeldeng yon kaysa sa aming mga musang. At nakikita ko ng paisa-isa na kaming nalalagasan hanggang sa makita kong aapat na lang kami. Kabilang na nga doon si Teniente Madrigal. Mabilis itong tumakbo pa palapit sa akin, sa aking kinapwepistuhan. Ngunit nakita ko pang tinamaan ito ng bala sa kanyang parting kaliwang hita. Ganoon pa may, bago nangyari yon, ay nagawa na nga niyang makalapit sa akin. Sir, ayos lang po ba kayo? Huwag kayong susuko, sir. Leon, ikaw ang pinakabatang musang sa ating grupo. At bagong musang. Kaya naman ay, Anong ibig mong sabihin, Teniente Madrigal? Huwag kang magsalita ng ganyan. Makakaligtas tayo rito. wala na, Leon. Wala na. Malabo na. Pero ikaw ay may pag-asa pa. Anong ibig mong sabihin, Teniente? Takbo, Leon. Takbo. Pagkabilang ko ng 3, tumakbo ka at iligtas mo ang sarili mo. Hindi ako tatakbo, Teniente. Mas nanaisin ko pang mamatay kaysa mabuhay na hindi ko kasama ang ating grupo. 4 na lang tayo, Leon. Kaya sige na. Dalian mo na, takbo! Hindi na. Nagbilang pa ng 3 si Teniente dahil bigla itong tumayong pilit at kanyang iniubos ang mga bala ng kanyang magasin ng kanyang mahabang armas sa mga rebelde. Labag man sa aking loob, ngunit pinilit kong sundin si Teniente habang tinatadtad ng mga bala ng mga baril ng mga rebelde ang kanyang katawan. Ay sinamantala ko ang pagkakataon. Tumalikod akong umiiyak, papalayo sa kanya. Ngunit dinaplisan ako ng bala sa aking parting kaliwang hita, kung kaya't ako'y napasubsob sa damuhan. At pag tinala ko
Batang musang, akala mo ba'y makakatakas kayo sa akin? Nagkakamali kayo. Dahil mamamatay ka. Mamamatay ka rito. Sige na, tadtarin nyo ng balang isang yan at itapon sa maduming ilog na yon. Tinadtad nila ng bala ang aking katawan at itinapon nila ako sa maduming ilog na nag-aagaw buhay na, at narinig ko pang sinabi ni Camarco sa kanyang mga tauhang, Ang mga bangkay ng mga natitirang mga musang na yan at mga sundalo o mga militar ay ipunin nyo at sunugin. At ikaw, Diyos po Camarco, sabihin mo sa ating mga kasamang dalhin lahat ng ating mga kagamitan, mga importanteng kagamitan. At ang mga ginto, dahil ngayon din, lilipat tayo ng kampo. Sige po Camarco. nauubusan na ako ng hangin sa aking katawan habang ako'y nakalutang sa maduming ilog, at alam kong yun na ang aking katapusan. Ngunit bago tuluyang maubos ang aking hiningay, meron akong naramdamang parang merong gumagalaw-galaw sa loob ng aking kaliwang bulsa na parang maliit na uri ng hayop. Yun lang ang aking napansin o kakaibang nararamdaman bago ako tuluyang nawalan na ng ulirat. Shoutout po sa lahat ng mga nakinig sa ating kwentong ito. Sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating mga kwento sa ating channel na ito, maraming salamat po sa inyo. Mga kamundo, maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyong lahat. At magandang araw o gabi po sa inyong lahat.